Hi guys, naka-discover kami ng short trail lang dito, malapit sa amin. Short ba? Kala ko pa ikot Oo, yan. paikot nga yan. Maikli Short lang yun. Oo. Medyo malamig yung breeze guys. Naka-long sleeve kami. Nice. Very nice. Ay, okay. Beb, dadaan tayo dito. At medyo na-addict na si Nika maghanap-hanap ng mga walking trail. Andito naman kami sa parang trail, Seneca Park. Seneca Park Trail. Copper Lake. So hanapin namin yung entrance ng Ayun. Trail. Oh, okay. Medyo cool yung air guys. Now it's parang 68. Lake Shore. Ang dami palang ma-explore na mga ganto dito guys, malapit sa amin. Hindi lang namin hinahanap noon, pero ngayon anong nangyari kasi nagpre-prepare siya mag-hiking. So sabi ko may mga short trails dito, and then sinimulan namin kahapon. Tapos ayan, naghanap-hanap na siya ng mga mga short trails dito sa malapit sa amin. Ayan na po, papasukan na natin ang Kagubatan. 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 Kagubat. Kagubatan. Kagubatan. Oh, ang lamig. Magandang yung suot ko. Nakapang siya, trail shoes. May ihing pa. Ito yung on cloud niya na light trail shoes, trail running shoes. Ako din, nagamit ko rin to sa ito yung category na yun eh. Trail running. Hiking yan, yung shoes mo. Ganun ba? Tingnan mo kapagong mo. Alam nyo guys, yung yung ganitong pagte-trail, hiking, parang journey sa buhay yan eh. Parang pagdating mo, parang gusto mo i-conquer yung lugar. Parang ganyan, yung lake, alam mong may trail dito. Parang gusto mo ma-conquer yung itong trail dito. Pero nakikita mo lang yung bigger picture, pero yung pagdadaanan mo hindi mo pa alam. No? Lalim, no? Okay guys, natapos din naman namin. Ano ba siya? So, yung distance ng buong trail ay 3.3 miles.
Tapos nakuha namin ng 1 hour and almost 30 minutes. 1 hour and 30 minutes. So yun, okay din siya. Mas ano siya kaysa sa kahapon, mas intermediate yung level ng terrain niya. Kasi yung kahapon medyo walking ano pa siya, beginner friendly pa yung ano, yung trail. Malapad yung ano, yung trail. Dito puro mixture ng mga ano, mga ugat, bato. So yun, kain na. Kain na tayo. Made it. Dito kami ulit sa Wegmans and kulang ako ng ano, ng sourdough bread. Ito. Ay, kuha tayo ulit ng Swiss cheese pang ano, pang pastrami sandwich. Diba? Lo mein. Okay. Masarap dito. Tabebo, mukhang okay din to. Okay, oh, $10 lang pala eh, no? Oo. Kinot. Ay, masarap yan. Gusto ko to, gusto ko to. Gusto ko rin yan. Yan, no? Okay din pala eh, no? At may bago kaming itatry, Hot Pot Hero dito guys sa Gaithersburg. Sabi ko kasi mag-K-pot kami. Eh, parang ayaw na yata niya mag-K-pot. So, try namin dito. Mukhang top rated din naman tong Hot Pot Hero. Ayan na. Ba't ganito? Happy Mother's Day. What's up guys? Nagbabalik tayo, no? So, ang topic ngayon ay Sir Marbs. May nagtatanong daw kasi. May mga nagtatanong din pa ilan-ilan na naisip ko rin gumawa ng ano ng vlog na, ng ano topic na to. By the way, kauwi ko lang galing ano, work dialysis. Medyo maaga ako nakauwi ngayon. Anong oras na ba? Magto 2 o'clock. Kain tayo guys. Ang topic ngayon is saan ba talaga maganda mag-umpisa? Marami nagtatanong sa akin sa ganitong lugar, kararating daw nila or papunta pa lang. Sa ganito sila pupunta. So, nare-research ko yung mga pupuntahan nila, medyo suburbs. Parang hindi siya masyado city. So, discuss natin. So, kung pupunta kayo as family, sabihin natin may kids kayo. Sabihin natin family of 4 kayo, 2 bata, tsaka yung yung asawa nyo, or family of 3, isang anak. Para sa akin, maganda mag-umpisa sa medyo suburb. Alam niyo yung bakit? Kasi makakapag-adjust kayo ng maayos. Kasi mga konting bagay lang yung mga ma-experience nyo dun. Well, sabihin natin na hindi siya masyado touristy, pero makaka-adapt kayo agad. Kasi sabihin natin, kami nanggaling kami sa Alabama, and dun sa Tuscaloosa. I mean, andun naman lahat ng necessities. Mabubuhay naman kayo. May grocery, may bank, lahat. Hospital, security, okay din naman dun. Halos yun lang. Meron naman mapapasyalan, meron naman mapupuntahan kung gusto niyo kumain sa labas, may mapupuntahan naman. So yun yung mga bagay na na i-consider nyo dahil wala masyadong ganap, wala masyadong hindi siya touristy, pero makaka-adapt kayo agad sa buhay nyo kasi ganun lang, trabaho, bahay, kung kailangan mag-grocery, nandyan naman. At kung payday, makakalabas naman kayo, may mga mapupuntahan naman, pwede kayo mag-eat out. Yun naman mahalaga eh.
So yun nga, makakapag-focus kayo agad sa mga bagay na importante. Makapag-ipon kayo agad. Kasi wala masyadong distraction eh. Wala masyadong shopping centers. Meron naman, pero alam niyo yun, parang ganun lang. Pero kung pupunta kayo dito as single, or sabihin natin wala pa kayong anak, maganda maganda kung if ever na mahilig kayo ng maraming mapapasyalan, siguro maganda sa city kayo mabe-base. Sabi natin parang dito, diverse dito, maraming shoppingan, maraming mapupuntahan, maraming mall, maraming attractions, touristy rin. Andiyan lang yung Washington DC. Konting drive lang, nasa city ka na. Sabihin natin, mapupunta ka ng New York City. Much better. Marami kang magagawa doon. Hindi ka maboboard. Hindi ka maboboard mag-isa. Marami kang magagawa. Pero kung single ka, pupunta ka rin sa medyo suburb, hindi naman masama kasi sabihin natin, in 3 months, after nang nagwo-work ka, after 3 months or after 6 months, magplano ka ng plano ka ng bakasyon mo, punta ka sa mga cities, punta ka sa mga kilalang cities. Pero ako, sa tingin ko lang, opinion ko lang, preferably as family, maganda medyo suburb, tahimik, makakapag-adapt kayo agad. Hindi magulo, hindi rin masyadong ganong karaming tao. So kung single kayo, maganda sa medyo maraming magawa. Para hindi kayo maboard. Mag-isa ka na nga lang mabobore ka pa, di ba? Kung nag-umpisa kayo sa suburb, ang maganda doon kung kunyari hindi pa kayo nagda-drive. Kung doon kayo mag-uumpisa mag-drive, okay din kasi hindi masyado dense yung yung traffic. Marami akong may mga kasama ako dati nung nasa Alabama ako na hindi sila marunong mag-drive sa Pilipinas. Dito na lang sila natuto. Nakapag-adapt agad kasi tahimik doon, hindi masyado ganun kagulo. Actually, hindi nga magulo yung doon yung traffic doon Wala halos. Naiging na-traffic din paminsan kapag mga daytime, mga ganyan. Lalo na kapag weekends. Pero majority okay din. Hindi kayo kakabahan kung kunyari dito na kayo natuto mag-drive. Sa suburb kayo nakatira. Okay kung dito kayo matututo mag-drive. Makakapag-practice kayo and mararamdaman nyo safe yung mga safe magmaneho kasi sa volume ng mga cars hindi masyadong magulo. Versus dito sa city, medyo magulo. Marami nang nagka-cut sa daan. So parang may intimidate ka, parang feeling mo may chance talaga na maaksidente ka. Or feeling mo mataas yung chance na maaksidente ka. Pag sa suburb ka nag-umpisa, as family kayo, yung simplicity ng lugar, yun ang yun ang advantage Kasi parang naka-focus ka lang sa sa pag-build mo sa family, mga kailangan nyo, mga gamit, mga ganun. Wala masyadong distraction sa mga luho-luho. Tsaka not bad naman kasi dadating yung time na na after, gano'n ang sinabi ko, after ilang months na nagwo-work ka, plano ka, gamit ka ng PTO, bakasyon kayo, punta kayo sa mga mga kilalang cities, mga ganyan. Sir, as a single, hindi ba expensive mamuhay sa city? Siguro yun lang, medyo expensive, pero you get what you pay for.
Medyo mahal nga pero ano ka naman, happy ka naman, buhay ka naman, wala, marami kang mamagawa kapag nagde-day off ka, pasyal ka lang, dahil sa dami ng mapapasyalan, hindi ka maboboard. Yun. Eh sir, paano sa suburb? Eh wala kami magawa doon. Depende na lang kung ano, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, ano sa suburb, mas madaling maka-adapt sa buhay Amerika dahil wala masyadong distraction. Tsaka, andyan naman na mga Amazon, mga ganyan. May gusto ka, mag-shopping ka dun sa Amazon, di ba? Dali naman i-ship sa lugar mo. Example ko na lang kami dun sa Tuscaloosa, no, nasa Northport pa kami sa Alabama. Ano lang, siguro mga 3, wala pang, siguro hindi pa tapos yung isang kanta. Nasa ano na kami, nasa main road na kami, which is, yung main road, sabi natin mga 5 minutes, may Walmart kami doon, may kailangan kami bilhin. 3 yung super center na Walmart, 2 yung super center na Walmart doon, may malaking Target. Kapag mag-i-eat out kami, meron naman, may napupuntahan naman, siguro mga 10 minutes malapit sa hospital. May mga ramen doon, may mga ano rin, mga kung ano-ano. Pwedeng mga, ano ba, mga pinag-hangoutan namin mga magbabarkada noon nung nag-umpisa kami doon. Dami rin, panoorin nyo yung mga Alabama namin, Alabama adventures namin noon. At saka hindi ka naman mauubusan ng gagawin dito. Kung gusto mo mag-long drive, punta ka ng neighbor state. Marami naman magawa. Ganun ang ginagawa namin noon. Ayan na, balik tayo doon. Pag nag-go off kami, minsan kami ni Nika, nagda-dine in kami sa mga mga hindi pa namin na-explore ng mga kainan. Ng mga diner doon. Lately, nung bago kami matapos, nag-open yung K-Pot doon. So, nakakatuwa nga kasi nung pumunta kami sa K-Pot, parang ang dami mga puti doon na kumakain na hindi pa marunong sa mga grill-grill at saka mga hotpot. Parang foreign sa kanila. Siguro every 3 months nagpaplano kami mga barkada namin ng mga nurses noon na maalis kami, pupunta kami, nagbe-beach kami kasi 4 hours lang yung doon, yung Pensacola Beach, Florida. 4-hour drive lang, which is convenient. Kung hindi naman kami babiyahe, paplano lang i-eat out lang sa sa labas, which is meron pa rin ko pa rin naman, hindi ka pa naman talo, hindi naman siya parang bukid no, hindi naman ganoon. Napagtiyagaan nga namin yung buhay doon which is very easy lang mamuhay doon. Tapos after ng contract namin, pili na kami ng gusto naming state na puntahan dito sa Maryland yan. Hindi naman kami nag-isip na parang sinayang namin yung oras namin sa Alabama, no? Which is napaka-meaningful yung experience namin dun sa Alabama dahil nakita namin yung American culture talaga Kasi majority dun mga puti. Tsaka itim. Na-adapt din namin yung yung pamumuhay nila. Kaya parang kapag may makakatrabaho ako mga puti, mga ganyan, hindi na nakakatakot kasi alam mo na kung paano sila napakasimple lang nila. Kasi merong pailan-ilan na nagtatanong na, "Sir, ganito sa pupuntahan ko, wala yata masyadong Asians, hindi ba racist yung mga tao dun?" Actually, depende na lang sa inyo kung paano nyo tatanggapin ng paano magiging racist yung towards sa inyo yung mga tao. Siguro don't take it personally masyado kasi tayong mga Pilipino napaka-sensitive natin Minsan yung accent natin na hindi maintindihan na pinapaulit lang nila yung sinasabi natin. Yung iba sa atin parang big deal na
Siguro, para sa akin, ang racism, yung parang tipong inaatake ka talaga, yung obvious talaga na sinasadya na ano, ayaw ka, yung ganun. Wala pa naman ako na-experience na ganun nung nasa Alabama pa kami. Ang key dito, tanggapin nyo. I-accept nyo na different tayo sa kanila. Kaya ka nga nag-ibang bansa eh. Hindi naman to extension ng Pilipinas eh. I-embrace nyo yung difference. Minsan kasi, ano eh, yung may itatanong lang ng pasyente sa'yo na, ano, where are you from? Where are you originally from? Parang, may mga Pilipino na napaka-sensitive, parang, alam mo yung tinanong lang naman eh, ano eh, feeling nila racist na eh. Wag sana nating dibdibin yung mga ganun kasi aminin natin talaga na different tayo sa kanila, yung mga features natin, accent natin, iba talaga. Talagang maririnig at makikita nila na hindi tayo local dito. Kaya wag niyong didibdibin yung mga ganung ano, yung mga ganun lang nagtanong lang. Pero kapag inatake ka talaga, kunyari pinagtitripan yung mga accent mo, mga ganyan, yun, reportable yun. Tapos binabrand ka, yung you're Filipino. Tapos kapag sinabi na yung mga Pilipino, mga ano yun eh, mga pangit ugali ng mga yun, medyo reportable yung mga yun. Pero ako, hindi pa ako naka-experience nun. Naka-experience lang ako na ano, madaming beses na yung where are you originally from, mga ganyan. Which is no big deal. Sabihin mo, I'm from Philippines. Minsan, hindi nga nila alam nasaan yun eh. Sinabi ko na it's in Southeast Asia. It's on the other side of the world. So, nagiging interesting para sa kanila na galing pa tayo sa ganong kalayong lugar. Yan. So, sa mga pasyente, tapos na tayo doon. Sir, may mga nagtatanong din na ganito. Paano yung mga katrabaho? Wala bang parang medyo racist towards you? Actually, wala. May mga ilan lang na nagtaka no na akala nila matagal na akong nurse sa sa Amerika. Yun ang medyo confusing para sa kanila nung nag-uumpisa ako. Kasi ang nangyari, ang item namin sa work noon ay travel nurse. Kasi kung hindi ko pa nakikwento sa inyo, agency kami dati. Pero yung agency namin, siguro ang deal nila sa sa hospital na nag-sponsor sa amin ay gawin kaming travel nurse. Para tawag dito, yung regular pay ng work ng ng empleyado sa yun yung sa amin, yun yung rate namin, which is fair enough kasi kung gusto nila may makuha pa sa amin, hindi na nila binabawas doon sa regular pay namin. Siguro sobra yung yung traveler pay kami, pero yung sobra napupunta sa kanila. Which is okay lang naman, nabuhay naman kami ng gano'n. Hindi naman namin naramdaman na napilayan kami sa sahod. Hindi naman namin naramdaman na kulang yung sinasahod namin. Actually, pag nagpipick up kami, hindi sila nangingialam, yung agency namin, hindi sila nangingialam kung ano pa yung mga ibang pabonus ng mga hospital. No. Kung ano yung rate talaga ng hospital, kung may overtime rate, may differential, hindi nila pinapakialaman. So, yung mga katrabaho ko nung nag-uumpisa ako, akala nila, traveler ako na experience talaga, mga tipong kahit anong iba to sa aking pasyente, kaya ko. Pero in-explain ko sa kanila yung situation ko, sabi ko, bago ako sa Amerika, hindi talaga ako travel nurse na kasi yung badge ko dati iba eh, parang travel nurse badge eh, kaya nakikita ng lahat na parang, are you a traveler? Parang kung sino yung mga first time na ma-meet ko noon eh, laging tinatanong sa akin na gano'n eh, you're a traveler. So, ina-explain ko sa kanila na, hindi, bago ako dito sa Amerika.
Sabi ko, agency ako kasi tawag dito, inisponsor nila ako para makuha ko yung regular rate, which is regular rate lang naman ako, hindi ako traveler rate. So, mas malinaw sa kanila. So, itry nyo rin guys sa mga katrabaho nyo, explain nyo rin yung situation nyo na hindi pa kayo experience na nurse dito sa Amerika. Pero may experience kayo as nurse doon sa country kung saan tayo galing, sa Pilipinas. So, sabi ko, parehas lang naman yung concept, pero yung culture iba. Pati mga gamit iba, sabi ko. Lalo na yung mga pupunta dito as walang experience na mag-ibang bansa. Kunyari, nag-Middle East. Alam ko, foreign yung mga gamit sa inyo dito. So, explain nyo sa mga kasama nyo. Nakakatuwa nga silang kausap lalo yung mga puti, tsaka itim. Sobrang maintindihan nila. Explain nyo lang yung situation nyo. Pero hopefully, yung tip ko lang, bago tayo dito, bago ka dito sa Amerika, bago ka sa unit nyo, pero parang may pride ka na matagal ka ng nurse, wag sana na hindi ako nang judge pero may mga ilan din naman kasing ganito, mga bago sa hospital, na parang feeling entitled na agad, na parang reklamo dito, reklamo doon, bakit ganito, bakit ganyan. Sabi ko sa inyo, embrace nyo yung change kasi dyan tayo mag-a-adapt eh. Huwag sana kayo yung parang feeling entitled na agad dahil sobrang tagal yung nurse. Pero bago pa rin tayo sa country na to, na marunong din mag-chismis yung mga dito, yung mga lokal dito. Para lang din tayo sila. 'Di ba? Kayo, pag may mga bago dun sa hospital, bagong hire, tapos medyo hindi maganda yung attitude, di ba pinag-uusapan nyo rin sila? Ganun din yung mga tao dito. Kaya kung pakita ka ng attitude na hindi nila magugustuhan, pag-uusapan ka talaga nila. Kasi ganun nung barkada ko na yung mga local, nung nasa Alabama ako, mahilig din sila mag-chismis nun. Kaya ako sinasali na nila ako sa mga chismis. Sinachismis sa akin yung mga bagong hire na mga ganito. Ba't ganito, ganyan? Parang ganyan. Feeling niya, ang galing-galing niya. Pero bago lang siya. Bago namang graduate. Parang ganun. So natatawa na lang ako kasi parang naisip ko, marunong talaga mga chimismis na rin tong mga to. Parang din mga Pilipino pero ibang lahi. So, yun lang naman, para mag-survive kayo dito bago dito sa Amerika. So, ito tandaan nyo to, wala to sa maski anong manual ng buhay. Wala rin ito sa manual ng pagna-nursing, lalo na dito sa Amerika. Ito, tandaan nyo to. Learn how to swim with the sharks. Yun lang naman.